natin pwedeng i-demand nyo sa kanila? Mag-sorry kayo? Kasi kung hindi kayo mag-sorry, pasensyahan tayo sa susunod. Gusto nyo, gera tayo? Gera tayo. Magpatayan tayo. Gusto nyo? Oh. Ay, nako. Kasi yung statement na we will not fire the first shot, you are encouraging the Chinese to repeat it again. And ang masama dyan, baka next time around, i-board nila ang Sierra Madre. Kasi okay lang sa atin yung binord nila tayo at may naputulan ng daliri. Okay lang yung nakuhanan tayo. Because hindi naman natin sila babarilin eh. Dapat niya sinabi niyan, next time the soldiers are authorized to kill, to shoot them and kill them, to shoot to kill. Kundi tatauhan yung mga yan eh. Kasi tayo, masyado tayo niisip natin kung ano yung sasabihin ng taga-ibang planeta, taga-ibang, nadidinig kaya tayo sa Mars? Taga-ibang bansa. Concerned tayo masyado na tayo ang makaka-escalate. Tarantado tayo. Bakit natin isipin na yung pagbaril natin, makaka-escalate? Ginagago na tayo. Tagal na. We're giving them the idea and the conviction na lakas ng loob na okay lang sa Pilipino, gagawin tayo. We are civilized. Mutaragis tayo. And yet, we look so stupid, so embarrassing sa buong mundo. Imagine. Nagko-condemn na lahat yung international community. Tapos nun tayo eh. Nasaan ang presidente? Nasaan ang presidente? Wala ka pang statement, Mr. President. Nasaan yung mga sige po, nasaan na? Nasaan yung Security Council? Mister, wala pa statement. Sorry, pero wala kayong sinasabi pa. Iniwan nyo sa ere ang mga commander ninyo, ang armed forces ninyo, iniwan nyo sa ere. Ganyan pala style ninyo. Isusubo ninyo, tapos nun iiwanan nyo pagkakahihiyan na. Hinayo pa kayo. Sorry, pero I am just speaking for the armed forces. They will not speak against you. Let me speak against you. Mga hayop kayo. Magsalita kayo. Depensahan nyo yung tropa, yung armed forces natin, depensahan nyo. Susubo nyo in a hostile environment. Hostile. Ang dami na natin diplomatic protest. Kaya alam natin hostile environment. No? Hindi nyo padadali ng baril. Kalas-kalas yung baril. Tapos kung ano-ano rason. Kung nakasukbit yung baril, sa tingin nyo ba, papasok yung mga tarantadong yon, itututok mo kaagad yung baril na ganyan? Madali naman bumunod ng kung pistol no? Kung sidearm. O di, ayan na. May, babanggain na. Tapos sasampa. Madali bumunod. Sige, subukan mo. O then, fire a warning shot muna. Tutok mo ganyan, fire a warning shot, and then tutok mo ulit. Sige, subukan mo. O, tignan natin tapang ng mga gago. O di sana tayo ngayon yung nakakaangat. Sana ngayon, sila mismo magsasabi, puta, huwag nyo nang ganyanin yan. Puta naman, tatapang pala mga gago. O di tayo yung may upper hand. Bakit gusto natin lagi yung underdog tayo? Sobra naman teleserye yung panonood natin. Underdog ang Pilipinas lagi. A sidearm would have been better kaysa yung mga long arm. Kasi yung mga ganyan, close encounter. Ang rules of engagement, do not encounter. Paano? Ganon din yung nag-reaction sa BRP Sierra Madre. They have weapons there. Ano sasabihin nyo na yung baril doon para sa Sierra Madre? Ano, kinalawang yung mga baril dito? Bakit pipito lang? 15 tao. Tsaka don't give me that baloney. No? Yung yung mga sundalo natin, inisyuhan ng asawa. No? Hanggang sa iburol yan, asawa niya yun. Ililipat na lang, pagka namatay, kukunin ulit siya, serialized Tapos i-issue sa ibang sundalo. Asawa na naman siya ng ibang sundalo. Pata-pata. Asawa natin ang baril. It goes with us anywhere we go. Lalo na kung hostile environment. So, don't give me that crap na yung pumunta ng mga Marines dun sa BRP Sierra Madre ay walang dalang baril or defective yung baril. All of a sudden,
pito under defective. You do not send soldiers in a far God-forsaken outpost, no? Na nagre-resupply lang, na halos wala eh. Walang syudad eh, no? So, tapos, not in tip-top condition, yung kanilang gamit. Ay, nako, ewan ko ba. Anyway, so ang punto, masyadong restricted ang kilos ng mga sundalo natin. Tapos, hindi nyo patatayuan. Yun ang nakakainis. Yung walang salita ang presidente, that shows the kind of person you are. The kind of leader you are. Sorry, BBM, pero kung hindi mo kayang gampanan yung pagiging presidente at yung pagiging commander-in-chief, you just resign. No? Kasama doon sa sinusweldo sa iyo ng taong bayan, kasama doon sa binoto ka ng taong bayan, all 31 million, is the mindset na ikaw kaya mong gampanan yung pagiging presidente ng Pilipinas, taga-ayos ng foreign policy natin, taga-dictate ng architect ng foreign policy natin, and the commander-in-chief all in one. So, ito, be the commander-in-chief. Wala, tinapon mo kay Browner eh. Tsaka sa Navy mo eh. Hindi ka nagsasalita. 4 na araw na. Kaya nakakainit ng ulo. And here you are, magsasalita kayo na we will not fire the first shot. Parang sinabi ninyo, okay lang, sige, ulitin nyo. Okay lang, kahit mamatay yung sundalo namin eh. Parang ganun yung dating eh. You communicate first to your soldiers. Ipakita nyo sa kanila na hindi nyo sila bibitawan. Magalit kayo para sa kanila. Hindi. Pinapakita ninyo okay lang eh. And here you are, you will demand the soldiers to follow you in combat. Sino susunod sa inyo? Pagkaganyan kayo. Kayo sumisira sa AFP, pagka ganon. Galit Kawawa na. yung mga sundalo natin, nagmukhang tanga, nagmukhang kawawa, inapi. Tapos kayo, mga opisyal, parang baliwala lang sa inyo. Sorry mga kabalyero, pero real talk lang, no, from the heart. Tanggapin nyo, o hindi nyo tanggapin, magalit kayo sa akin, so what? Nasabi ko yung sentimiento, no? Wala kayong pakialam, madinig nyo, dapat ginawa pa ninyo, no? Mas maganda sana, binigyan nyo ng pagkakataon, isalaysay nung mga sundalo, all 7, kung ano ang naramdaman nila, ano nakita nila, ano yung naranasan nila, ano yung opinion nila. Kung ito, gusto nyo labanan ng saywar-saywar, ng battle of audiences, no? Yung kung sino mas maraming maganda narrative at mas maraming audience, hinarap nyo na lang sana yung sundalo. Oh, ito si Putol. Oh, si PFC na Pakundo. Oh, Pakuns. Unang-una, sorry. At ikaw ang inabot nung pagkarampa ng bangka nila. Okay. Anong masasabi mo? Hindi, mga tinatanong kasi ninyo, pupunta ka pa ba? Propaganda para sa armed forces, yung banat ninyo. Sorry mga sir, pero yun yung dating eh. Propaganda, you're trying to save the image of the armed forces. But you're not parang showing your concern sa sundalo nyo. Ang dapat ang pakita nyo, give them desiderata. Listen to others. They too have their stories. You have forgotten already. Listen to others.
Ano bang sasabihin ng isang private first class? Ano sasabihin ng sarhento? Ano sasabihin ng private? Mga tamukyo. Sige, magsalita kayo mga tamukyo. In front of camera, huwag kayo mahiya. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong matakot. Basta kung ano sabihin nyo, yun na. We will back you up. Ganun dapat. Anong klase mga opisyal tayo pagka ganyan? Pinasalitaan nyo sana si Pakundo o natanggalan ng daliri. So, can you kindly relate to us what really happened? O di sinabi, imbis na yung video, no? Iba yung natural na salaysay ng mga bata natin. Tapos, ano ngayon? So, makita nyo kung ano yung experience, na masakit sa mata yung gas, o kaya hinampas siya, kaya naghanto-hand na. Mali nga yung order siya na itago yung baril. Dapat handi na yung baril para kung natutok namin yan, hindi yung sumampe, natakot yung mga yan. Yung ganong madidinig mo sa sundalo because yun yung nararamdaman. Hindi naman kaya nga, hindi nyo binigyan ng importansya yung mga sundalo natin. And the worst of it all, the commander-in-chief, who is supposed to be the overall commander of the entire armed forces, the armed services, is nowhere. Magsalita ka, BBM. At kung sino man ang mga advisor ng presidente, mag-drop kayo ng anything, pabasa ninyo. I strongly condemn the actions of the illegal actions of the Chinese Coast Guard. And I am telling President Xi to surrender the sailors who were there. Mga hayop kayo, may mga ganun pa yung Tagalog. Mga hayop kayo, gagawin nyo sa Navy namin, how much more kung civilian na namin? Ha? Ano yung pinakikita nyo sa buong mundo? Kayang-kaya nyong ganuin ang sundalo namin? Tapos yung mga civilian namin, anong gagawin nyo? Re-rapin nyo? Pupukpukin ninyo? Sasaksakin ninyo? Ginagawa nyo sa sundalo namin Kaya we demand. Ang atin demand, return their equipment, pay for them. Wouldn't it be, had it been better, na secondary yung demand na yon? The primary demand should have been, para sa akin, should have been, you produce all those people. We have their faces here in camera. You produce them. First, you give us a list kung sino yung mga yan. No? We don't intend to file charges against them. No. Just tell them to publicly mag-sorry dito sa tropa namin. Lalo na yung kay Putol, naputulan ng daliri. No? Mag-sorry lang. And they better mean it sa kanilang damdamin. Better mean it. Tapos nun, bahala sila, yung mga tao namin, kung tatanggapin yung sorry. Kwento ko yung sa kabilang channel kanina Akala ko dito ko nag-live doon pala sa kabila.